Noong ikalabinsyam na siglo mula sa steamboat, naging pinakamayamang pamilya sa Amerika ang mga Vanderbilt noong Gilded Age. Sa puso ng imperyong ito, may isang tagong matriarka. Nabuhay siya sa tugatog ng dinastiya at nasaksihan ang pagbulusok ng yaman at kapangyarihan nito. Ito ang kanyang kwento. Si Alice Claypool Vanderbilt, dating Alice Claypool Gwynn, ay ipinanganak noong Nobyembre 11, 1845 sa Cincinnati, Ohio. Noong panahong iyon, ang Cincinnati ay isang payak na bayan na nagsisimula ng umunlad bilang isang nangungunang lungsod sa lumalawak na Midwest. Ang kanyang ama ay si Abraham Evan Gwynn, isang abogado, at ang kanyang ina, si Rachel, ay anak ni Henry Collins Flagg Jr. na isang kilalang politiko at editor ng pahayagan. Naging alkalde ng New Haven, Connecticut si Henry mula 1834 hanggang 1839. Si Alice ay nagmula sa iginagalang na pamilyang Amerikano dahil sa mga ninuno niyang lumaban sa Revolutionary War. Malungkot namatay ang ama ni Alice noong 1855, 7 na taon pa lang siya. Ang kanyang ina ay nakipagrelasyon kay Albert Matthews, isang manunulat at mamamahayag na kilala rin bilang Paul Sigfolk. Nagpakasal sila noong 1861 at naging amain ni Alice siya. Siniguro nilang tumanggap siya ng pribadong edukasyon na nakatuon sa panitikan, relihiyon, sining at angkop na asal para sa mga kabataang babae sa mataas na lipunan. Pagkatapos ng kasal, lumipat ang pamilya sa New York City. At ang isang pangyayaring ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa takbo ng buong buhay ni Alice sa New York. Sumali si Alice sa lipunan noong kalagitnaan ng 1860 sa panahong umuusbong ang sosyal na elite ng lungsod. Noong Gilded Age, aktibo siya sa St. Bartholomew's Episcopal Church sa Park Avenue, Midtown Manhattan at nagtuturo ng Sunday School. Doon, nakilala niya si Cornelius Vanderbilt, ikalawa tagapagmana ng isa sa pinakamayamang angkan ng negosyo sa Amerika. Mas matanda lang ng 2 taon si Cornelius, pero kilala na siyang magiging sikat. Mabilis ang panliligaw, at noong Pebrero 4, 1867, si Alice, na 21 taong gulang, ay nagpakasal sa pamilya Vanderbilt, na nag-ugnay sa kanya sa isa sa pinakadakilang pangalan sa kasaysayan ng Amerika. Agad nagkaanak sina Alice at Cornelius na may 7 anak sa kabuuan. Nakakalungkot, namatay noong 1874 ang panganay nilang anak na si Alice. Ipinanganak noong 1869. Ang kanilang pangalawang anak, si William Henry, na ipinangalan kay Cornelius, ay halos umabot lamang sa kanyang pagtanda. Ngunit siya ay namatay sa gitna ng isa sa mga huling nakamamatay na pagkalat ng typhoid sa Estados Unidos noong 1872 habang nag-aaral sa Yale University. Sa kanyang early 20s, mas matanda ang 5 anak. Pero si Alice ay nabuhay ng mas mahaba kaysa sa lahat maliban sa 3 niyang anak. Si Cornelius Vanderbilt, ang pangatlo sa pinakamatanda, ay ipinanganak noong 1873. Lumala ang relasyon niya sa mga magulang matapos niyang pakasalan si Grace Graham Wilson, anak ng bangkero sa New York. Itinakwil si Cornelius ikatlo at hindi na nagkaayos sa kanyang ama. Si Gertrude ika-4, isa sa 7 anak, ay naging artista at nagtayo ng Whitney Museum sa Meatpacking District ng Manhattan. Sina Alfred at Reginald, na ipinanganak noong 1877 at 1880 ang naging pangunahing tagapagmana ng kayamanan ng kanilang ama at naging napakayaman. Si Gladys, bunsong anak ni Alice, ay ipinanganak noong 1886 nang nasa early 40 si Alice at nagpakasal sa isang Hungarian na konde noong 1908. Para maintindihan ang pagbabagong dulot ng kasal kay Alice, dapat muna nating malaman ang laki ng yaman na kanyang napasok. Kahit sabihing mayaman ang napangasawa niya, hindi pa rin sapat ang paglalarawan nito. Sasali siya sa pinakamalakas na dinastiya sa Amerika. Nang ikasal si Alice kay Cornelius noong 1867, buhay pa ang kanyang lolo na si Cornelius Vanderbilt, na may napakalaking kayamanan na halos walang kapantay sa buong bansa.
Noong dekada 1810, nagsimula siyang magtrabaho sa mga bangkang tumatawid ng tao mula Manhattan papuntang Queens, Brooklyn at New Jersey. Noong wala pang malalaking tulay na nag-uugnay sa mga isla, isa si Vanderbilt sa unang gumamit ng steamship technology nang ito ay na-develop. Agad siyang bumuo ng fleet ng steamship na lumawak at kinontrol ang pagpapadala sa silangang baybayin. Tinawag siyang Commodore, ibig sabihin ay pinuno ng fleet. Nagsimula si Commodore sa pagpapadala, pero pagsapit ng kalagitnaan ng ika-19 na siglo, nilagay na niya ang yaman niya sa industriya ng riles sa Amerika. Nang ipinanganak si Alice noong 1845, laganap ang pagkahumaling sa rails, at si Vanderbilt ay mahalaga sa pagpapaunlad ng tren sa silangang baybayin at pag-uugnay ng New York sa mga lungsod tulad ng Chicago at Cleveland. Nang namatay si Commodore noong 1877 at 77, iniwan niya ang mahigit $100 milyong, na katumbas ngayon ng higit $3 bilyong. Kahit may higit 12 anak iniwan ni Commodore, ang 75% ng ari-arian niya kay William Henry Vanderbilt, biyena ni Alice. Hindi na kailangan kumilos ni William Henry, pero nagsikap pa rin siya. Ang monopolyo ng kanyang ama sa mga tren sa Amerika ang nagpatuloy sa paglaki ng kanyang kayamanan. Nang mamatay siya noong 1885, ang minana niyang $100 milyong ay nadoble at naging $200 milyon. Karamihan nito ay iniwan niya sa dalawang anak na sina Cornelius Vanderbilt II at William Kisam Vanderbilt. 18 taon matapos ikasal, sina Alice at Cornelius ay naging mas lalong sagana at halos di na masukat ang kanilang yaman. Katumbas ito ng pagiging bilyonaryo ngayon, kaya naging marangya ang buhay ni Alice at tumatag ang kanyang papel bilang matriarka ng kilalang angkan sa Amerika. Kahit mayaman sina Alice Cornelius at ang kanyang mga anak, hindi rin perpekto ang kanilang buhay, pero komportable ang kanilang pamumuhay. Noong 1883, sinimula ni Cornelius Vanderbilt II at Alice ang pagpapatayo ng Cornelius Vanderbilt II House sa kanto ng ika-5 Avenue at West 57th Street, Manhattan. Ang mansyon ang pinakamalaking pribadong tirahan sa New York City at simbolo ng yaman at impluensya ng pamilya Vanderbilt. Para malaman ang laki nito, isipin mo ito. Sa unang palapag ay may salon, silid ng musika at conservatory, habang ang malaking silid-kainan sa ibaba ay nagsilbing art gallery din. Matatag ang posisyon ni Alice at Cornelius sa mataas na lipunan ng New York, pero hindi kasing interesado si Alice sa katanyagan gaya ng hipag niyang si Alva Vanderbilt na mahigpit na nakipagtunggali kay Ginang Astor para mapabilang sa mga elitista ng lumang pera sa lungsod. Gayunpaman, noong Marso 1883 sa isa sa mga maalamat na masquerade ball ni Alva, pinahanga ni Alice ang mga tao sa isang damit na magiging bahagi ng kasaysayan magpakailanman. Bilang electric light dress, puting satin na may mga kawad para daluyan ng kuryente at tinadtad ng mga glass beads na nakaayos na parang kidlat, literal na kumikislap ang damit. Isang pagpupugay sa bagong elektrikal na ilaw sa New York City, naging sentro ng gabi si Alice dahil sa kanyang matapang na pagpili na nagpapatibay sa kanyang tahimik ngunit matapang na reputasyon. Itinaas ng okasyon ang pamantayan ng lipunan ng New York. Nilampasan ang dati nitong antas ng karangyaan at palabas. At ipinapakita ang pamamayani ng mga Vanderbilt sa makinang at mapagkumpetensyang mundo ng mga elite noong panahon ng Gilded Age. Para tumaas ang prestihiyo nila, noong 1873, nagsimula ang mag-asawa magpatayo ng marangyang summer house na The Breakers. Ito ay nasa Newport sa Rhode Island at isang napakalaking manor house na may 70 kwarto, 5 palapag ang taas at napapalibutan ng isang malawak na estate. Habang giniba ang bahay sa Manhattan noong 1920, dahil sa pagdami ng skyscraper sa lungsod, nananatili ang The Breakers sa National Register of Historic Places. Kahit mayaman, madalas nag-iisa si Alice sa malalaking bahay niya, lalo na nang lumala ang kalusugan ng asawa niya. Si Cornelius ay inatake ng stroke noong 1876 at namatay 3 taon pagkatapos. Sa edad 55, iniwan si Alice na balo
at napakayaman. Ang kanyang karangyaan at kawanggawa ay nagpalago ng minanang yaman, gaya ng ginawa ng kanyang ama. Nang namatay siya, tinatayang 73 milyong dolyar ang halaga ng kanyang ari-arian. Si Alice ay may 7 milyong dolyar na trust at 5,000 dolyar lingguhan, habang ang natitirang yaman ay napunta sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, si Alice ay halos lumayo na sa lipunan ng New York at inialay ang kanyang atensyon sa kanyang pamilya. Ngunit mula sa gilid, nakita niyang may pagkadismaya kung paano nilustay ng kanyang mga anak at apo ang kayamanan ng kanyang asawa. Sila at ang malalayong kamag-anak ay nagpakasasa sa marangyang buhay at mansyon, hindi na malayang nauubos na pala ang kayamanan. Kahit nasaksihan ni Alice ang pagsikat ng dinastiyang Vanderbilt, kaunti lang ang nagawa niya para pigilan ang unti-unting pagbagsak ng pamilya Vanderbilt. Bilang matriarka ng dinastiyang Vanderbilt, si Alice ay masigasig na taga-suporta ng maraming kawanggawa. Bilang isang tapat na Kristiyano, sinuportahan niya ang Manhattan Young Men's Christian Association at naging isa sa mga unang Amerikanong taga-suporta ng Red Cross. Tumulong sa mga gawaing pangkawanggawa tulad ng pagtugon sa pagbaha sa Johnstown noong 1889 sa Pennsylvania. Umabot din sa edukasyon at kultura ang pagkakawanggawa ni Alice noong 1890. Matapos mamatay si William noong 1892, nagpondo sina Cornelius para sa Vanderbilt Hall sa Thial bilang alaala sa kanya. Sinusuportahan niya ang Newport Hospital hanggang sa mamatay at nag-iwan ng malaking pamana sa lungsod ng New York. Isang magarang set ng mga gate para sa Central Park na nakatayo pa rin ngayon sa pasukan ng Conservatory Garden malapit sa 105 Street. Kilala si Alice sa pagiging palaban sa kanyang mga pananaw, lalo na tungkol sa relihiyon. Isang kwento ang lumabas sa pahayagan noong early 1920, mahigit 70 taong gulang na si Alice. Kasama rito si Dr. Layton Parks, kontrobersyal na ministro at naging rektor ng St. Bartholomew's Church sa New York noong 1904. Doon siya sumikat dahil sa malaya niyang pananaw sa mga isyong teolohikal. Halimbawa, ayon kay Parks, hindi totoo ang paniniwala na si Birheng Maria ay birhen ng ipaglihi si Jesus. Matagal nang miyembro si Alice ng kongregasyon ng San Bartolomeo. Hanggang isang araw nagsermon si Dr. Parks at inilatag ang tinatawag na teorya ng sabwatan, na nagsasabing ang simbahang Romano-Katoliko ay naglalayong sakupin ang United Kingdom. Bumabalik ito sa mga alalahanin sa Britanya noong ika-17 at ika-18 siglo na gustong gawing Katoliko muli ng Papa ang England. Ngunit wala talaga itong kaugnayan sa realidad noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa halip, tinutukoy ng sermon ni Parks ang mga modernong alalahanin sa New York tungkol sa pagdami ng mga Romano-Katoliko mula Ireland at Italy simula 1880. Ipinakita ni Alice na hindi niya tatanggapin ang ganoong pananaw, kaya umalis siya sa kongregasyon sa St. Bartholomew's. Pinatunayang kahanga-hanga pa rin siya kahit sa huli niyang mga taon. Hindi man tumagal ang asawa ni Alice, namuhay siya ng masagana at makabuluhang buhay bilang matriarka ng malaking pamilya. Halimbawa, nagkaroon siya ng mahigit 100 apo at naging aktibo sa kanilang buhay. Totoo ito lalo na sa mga mas batang anak ni Alfred kay Margaret Mary Emerson. Ipinanganak sila noong 1912 at 12 at 1914 at sanggol pa nang mamatay si Alfred sa paglubog ng Lusitania noong Mayo 1915, kaya naging mahalaga ang kanilang lola sa pagpapalaki sa kanila. May iba ring hirap si Alice sa buhay. Ang bunsong anak niyang si Reginald ay namatay sa cirrhosis ng atay noong 1925 sa edad na 45 dahil sa matinding pag-inom. Dahil sa kanyang pagpanaw, napaisip muli si Alice at ang isa niyang anak tungkol sa lumang alitan sa pamilya. Noong 1926, 30 taon matapos pakasalan ni Cornelius Vanderbilt, tatlo si Grace laban sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Sa panahong hindi sila nag-usap, nagkasundo rin sila ng kanyang ina. Mas naging mahalaga ang kanilang pagkakasundo dahil isa na lang siya sa tatlong natitirang buhay niyang anak noon. Nang siya ay namatay noong 1925, iniwan ni Reginald ang kanyang anak na babae na si Gloria na ipinanganak noong 1924.
Naging fashion designer, modelo, at ina ni Anderson Cooper, Cable News Network presenter, siya. Ang mana ni Gloria mula sa ama niya, noong sanggol pa siya ang naging sanhi ng iskandalosong paglilitis ng kanyang ina at tiyahin noong 1930 at 30 sis. Isa itong nagdulot ng matinding paghamak kay Alice sa kanyang huling mga taon dahil naniniwala siyang masyadong inilalantad nito ang mga pribadong usapin ng pamilya sa publiko. Nakakatuwang isipin na si Anderson Cooper ay apo sa tuhod ni Alice dahil sa mga ugnayang pampamilya. Kahit ipinanganak siya noong 1845. Sa kabila ng maraming trahedya sa kanyang buhay pamilya, patuloy na ginampanan ni Alice ang mahalagang papel bilang matriarka ng pamilyang Vanderbilt hanggang sa kanyang kamatayan. Noong 1920 at 1930, malawak nang naikalat ang yaman ng pamilya. Ang dating napakalaking yaman ni Commodore ay nawaldas at nahati sa daan-daang inapo sa pagdaan ng henerasyon, kaya lumiit ang imperyong itinayo niya noon. Noong 1923, lumipat si Alice sa townhouse sa 857 ikalimang Avenue, Upper East Side ng Manhattan para bigyang daan ang paggiba ng Grand Cornelius Vanderbilt Ikalawa House, ang mansyong itinayo nila ng kanyang asawa noong kasagsagan ng yaman ng Vanderbilt. Doon siya tumira hanggang sa pumanaw noong Abril 24, 1934 sa edad na 88. Kahanga-hanga, nag-iwan si Alice ng mahigit $10 milyon patunay ng kanyang disiplinadong buhay byuda. Dahil hindi siya lumampas kailanman sa kanyang allowance at maingat niyang iningatan ang kanyang kayamanan. Sa ganitong paraan, naging isa siya sa iilang Vanderbilt ng sumunod na henerasyon na namatay na mas kaunti ang ginastos kaysa kinita. Inilibing ang matriarka sa Vanderbilt Family Mausoleum sa Staten Island. Isinara nito ang huling kabanata ng isang buhay na nasaksihan ang tagumpay at pagbagsak ng pinakatanyag na dinastiya ng Amerika. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video na ito tungkol kay Alice Vanderbilt. Sana ay nahanap ninyong interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento. At kung may mga suhestyon kayo, sabihin din ninyo sa mga komento. Kung gusto ninyong makarinig pa ng mga kwento tungkol sa mga Vanderbilt, ipaalam ninyo sa akin. O kung gusto ninyo ng mas marami pang kwento tungkol sa mga mayamang tagapagmana sa Amerika, sabihin din ninyo sa mga komento. Hanggang dito na lang, magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.